Mga kababayan, kamusta po muli? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag po ng isang congressman po ng Zambales na si Jay Kong Hoon. Binabatikos siya po ang Vice President Sara Duterte sa kabila raw po na tayo ay binabagyo ng napakalakas at kawalan pa ng kuryente ay wala raw po ang Vice President. Nasaan daw po ang Vice President, mga tambay? Bago po natin na komentuhan si Congressman Jay Kong Hoon, excuse me po. Tingnan po muna natin ang mga ilang kaganapan po sa napakalakas pong bagyo na halos signal number 5 na po. Ito po yung mga kuha po sa Camarines Sur, mga katambay. Camarines Sur sa may Bicol po ito. Ito po mga katambay, napakalakas po. Yan po mga kabayan, at meron pa pong isa dito po sa may Catanduanes naman po mga kababayan. Ganon din po, inililikas po yung ating mga kababayan sa malapit po sa dagat, mga katambay. Sandali lang po mga kababayan, i-set up ko lang po. Ito po, para may sounds po tayo. Yan po ikuha ng isang Catanduanes sa Camarines Sur. Grabe po mga kababayan. At ito naman po, ingat-ingat po kayo mga kababayan. Siyempre po napakalakas po ng bagyo, lalo-lalo po yung mga malapit po sa karagatan ay talagang dapat po tayong mag-ingat, doble ingat. At siyempre po panalangin po namin na sana po ay maingatan po tayong lahat mga kababayan at makaraos po tayo. Ito po mga kababayan, ito naman po yung kumakalat naman po na sa social media po na nilabas po ni Zambales Representative Jay Kong Hoon, mga kababayan. Ito po, ibang klase ito si Congressman, mga tama. Yan po ang kanyang yan po ang pinag-uusapan din po yan ngayon sa social media ni Congressman Kong Hoon. Nasaan ka, Vice President Sara Duterte? Siyempre po, Vice President. Nasa The Hague ka para sa personal na dahilan, habang ang mga Pilipino ay nakikipaglaban sa ulan, baha at kawalan ng kuryente, mga kababayan.
Yan po, ganyan po katindi itong congressman na ito. Never natin nakita ito. Hindi po natin nakita itong tao na ito sa lindol, sa bagyo, sa baha. Hindi po ba? Nakita po ba natin sa Mindanao ito? Nakita rin po ba natin ito sa Cebu? Kahit po itong nagdaang Tino na ito po bang mga congressman ay nagpunta po ba sa Cebu? Ito pong matatakaw sa pera umano. Ito pong nagkamal ng napakalalaking pera na lalong-lalo po nung nakaraang 19 Congress. Grabe po, karami ang kanilang pera na talagang pinagnasahan po ang pera ng taong bayan, mga kababayan. Hahanapin mo yung Vice President. Yung Vice President nga laging nangunguna sa sakuna. Kahit walang Vice President, ang kanyang opisina, ang kanyang satellite office sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ay laging nangunguna sa paghatid ng suporta, tulong, kahit ang kanyang budget ay kinikitil nyo. Hindi ba kayo mismo ang kumikitil sa budget ng Office of the Vice President? Di ba? Kahit nga kakarampot, nakukuha niyang pondo sa inyo dahil tigas niyong binabawasan, kinikitil ang budget ng Office of the Vice President. Palibasa magaling, mahusay, maglingkod ang Office of the Vice President. Napakarami pong tumutulong. Napakarami pong tumutulong sa Office of the Vice President. Kaya po nagagampanan pa rin niya ang kanyang tungkulin kahit na ginigipit siya ng binagoong ang Pilipinas. Lalong-lalo na House of Representatives sa budget. Hindi po ba, mga kababayan? At itong tao na ito, mga tambay, si Kong Hoon, ano naman maipagmamalaki nitong tao na ito? Sige nga, si Kong Hoon, grabe. Maipagmamalaki ba ito sa Vice President? At bakit ang Vice President ang hahanapin mo? Bakit hindi ang Pangulo? Ang hahanapin mo, Pangulo. Nakita mo naman, ang Pangulo nyo, nung magpunta sa Cebu, bakit hindi mo kinundi na? Late na siya pumunta ron. Ilang araw na lumipas ng bagyo. Saka pala siya pumunta ng Cebu. Hindi po ba? Ganyan po katindi itong mga tao na ito. Kasi yung Pangulo po kasi, wala na yan eh. Wala na po kasi ang Pangulo. Bagsak na po ang popularidad ng Pangulo, mga kabayan. Kaya lang po nananatili ang Pangulo na nagiging matatag pa sa kanila dahil kontrolado po kasi nila lahat, mga kabayan. Lalo po ang Kongreso, na andyan ang suporta ng Kongreso nila at majority ng Senado, at lalong-lalo po ang men in uniform, at lalong-lalo rin po ang media. Hindi po ba? Napakabango pa ng media. Napakabango pa ng administrasyon sa media. Hindi po ba, mga kabayan? Pero sa performance, makikitaan mo ng tunay at magaling na leader. Ang Vice President. Magaling, strong leader ang Vice President. Ikumpara mo kay BBM. Real talk po yung mga tambay. At dito po sa mga tao na ito, expected na po natin yan, mga kabayan. Expected na po natin na babakbakan po nila ng babakbakan. Lalong-lalo po yung napakarami pong pinagnanakaw na pera sa taong bayan. Dahil alam naman po natin, mga kabayan, hindi na po nila may tatago ang mga pinagnanakaw nila sa taong bayan. Dahil mismo na po ang kalamidad ang nagsasabi sa mga pinagagawa nila. Inabuso nila ang pera ng taong bayan. Hindi po ba? Tapos tayo ngayon na nagsasakripisyo sa mga pinagagawa nila. Hindi ba kami dapat magtanong, Congressman Kong Hoon? Ano na nangyari sa pera ng taong bayan sa mga proyekto ninyo? Kasama nyo ang DPWH. Ano ginawa nyo sa pera namin? Kasama nyo ang DPWH, umano? At ang mga contractors ninyo? Ano pinagagawa nyo? Ganyan ba kayo magtrabaho? Ipagmamalaki nyo sa taong bayan yan? Hahanapin mo ang Vice President? Meron bang anomalya ang Vice President sa flood control? Sige nga, may anomalya ba ang Vice President sa mga proyekto nyo? Sa karsada?
Hindi po ba? Meron ba? Hindi ba kayo ang nasa hot seat ngayon, mga kababayan? Itong mga congressman na ito, mga kababayan, subukan nyo lang pumunta sa Cebu. Ipakita nyo mga pagmumukha nyo ron. Sige nga. Ipakita nyo mga pagmumukha nyo, mga congressman. Punta kayo sa Cebu. At baka kayo malitsyon doon. Hindi kaya? Baka litsunin kayo ng mga kababayan natin Cebuano ron. Katulad ngayon, hinahagupit ngayon ang malaking bahagi ng Bicol, Catanduanes at Luzon. Ang Luzon ay hinahagupit. Ngayon, makikita naman ang kapalpakan ng mga congressman o representative. Isama natin ang mga party list. Makikita na naman ang mga kapalpakan nyo. Lalong-lalo ang mga proyekto ninyo. Hindi po ba? Sasambulat na naman yan, mga proyekto ng mga congressman kasama ang DPWH sa panahon nila ngayon. Hindi po ba? Bilyon-bilyon, daan-daang bilyon, trilyon ang pinopondo ng Pilipino na binibigay sa inyo. Pero nakikita namin, pahirap, nagkakamatay pa kami. Hindi po ba? Nagkakamatay ang Pilipino sa inyo. Katulad sa Cebu. Diba? Hindi bababa sa 100 plus, 190. Hindi bababa ang namatay na mga kababayan natin. Pero itong mga congressman na ito, na talagang talamak sa komisyon, kasama DPWH at mga contractors nila na sila po yung mga nagsasabuatan. At syempre po, ang may accountability po dyan. Syempre po yung pumipirma ng budget din. Hindi pwede siyang ma-exempted diyan. Hindi po ba lalong-lalo po hawak niya ang DPWH. Kaya nga itong mga tao na ito, kahit po saan po ilagay ang Vice President, kahit po nagtatrabaho ang Vice President, hindi po siya namumulitika. Sumasagot lang ang Vice President dahil napakaraming bumabatikos sa Vice President. Kahit sa Malacanang, dire-diretso po ang bakbak nila sa Vice President. Sinasagot lang ng Vice President. Kahit sa Senado, may bumabakbak, lalong-lalo po sa Kongreso. At lalong-lalo rin po sa media at kasama pa ang makakaliwang grupo. Nakita nyo po yung bumabakbak sa Vice President? Kumpleto po sila. Magmula sa Malacanang, yung tagapagsalita ron. Dire-diretso rin po yon. Si garbage in, garbage out. Sa Senado, may bumabakbak. Sa media, sa mga kaliwa. At lalong-lalo napakarami rin po sa House of Crocodiles. Ibang klase. Hindi po ba? Dahil ang susunod na presidente, kung hindi nila mapabagsak, ay si BP Sara. Kaya kailangan po nila siraan yan at gawan ng issue para po pababain at siraan sa taong bayan na ang isang Vice President ay walang silbi na katulad nila. Ganyan po gusto nilang palabasin yan. Ang Vice President ay walang silbi na katulad nila. Ano po ba silbi na mahayop na yan, Di po ba mangwarta lang ng mangwarta sa Pilipino ang mga silbi ng hayop na yan? Gagawa ng proyekto, pero makikita mo, mas malaki pa ang kinikita nila at kinukomisyon nila yung mga hayop na yan. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, kahit anong paninira po nila sa Vice President, kahit walang Vice President, mga kabayan, at binabatikos po ni Kong-hun, ni Jay Kong-hun, sa Dahid, mga kabayan, magulang niya yun, ang Vice President ba, mga kabayan, pupunta ba ron kung hindi pinatapon ng kanyang tatay? Sige nga. Kung hindi pinatapon ng kanyang ama, kinidnap na walang due process, sila mismo, pati ang batas, hindi nasunod. Kinundi na ba nila yon yung pagpapatapon doon? Katulad dito ni Jay Kong-hun. Kinundi na niya ba yung proseso ng pagpapatapon? Sige nga. Kaya itong mga tao na ito, mga kabayan, itong mga nagsabuatan na ito, at itong mga magnanakaw na ito sa ating bansa, meron pong hangganan itong mga tao na ito. May karma po ito. May mga karma po ito. Itong mga tao na ito, lalong-lalo po sa ginagawa po sa taong bayan at sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Pagka ang Vice President po ang nakaupo, mga kabayan,
makakuha po tayo ng hustisya sa mga pinagagawa ng mga magnanakaw at mga demonyo ng mga politiko sa ating bansa. Makakuha po tayo ng katarungan. Sana po, ipagkaloob po na maging presidente po natin si BP Sara nang ang tunay na katarungan ay makuha ng mga Pilipino sa mga nagsamantala, mga kabayan, nagpasasa sa pera ng taong bayan. Itong mga politiko na ito. Kaya basag na po mga pula nito eh. Mga kahit ang Vice President, dinalaw niya ang tatay niya na nakakulong sa dahig, na sila rin ang dahilan, kaya nahandun yun. Di ba? Pero nahandyan ang Office of the Vice President sa Pilipinas, nagpapangsyon ang kanyang mga satellite offices, ay meron pong tulong yan. Hindi po nababaldayan. At yan po, ay automatic na po yan. Ganyan po katindi ang Office of the Vice President sa pangunguna po ng Vice President Sara Duterte, kung paano po siya mag-shoulder at mag-handle ng kanyang opisina. Mga kabayan, at lagi po yan, nakatutok po yan. Nakatutok yan. Hindi po ba? Hindi po katulad nila. Hanggang salita lang po ang kaya nila ibigay na serbisyo sa atin. Ito mga hayop na ito umano. Puro salita lamang. Hindi po ba? At syempre po, alam naman po natin, hindi naman tayo tanga, bobo at gago. Ang unang kikilos dyan, LGUs at ang Commander-in-Chief. Siya po ang magkukumand niyan. Ikukumand po ng Commander-in-Chief lahat ng dapat gawin dahil trabaho po yan ng Commander-in-Chief. Ang Vice President, sa kabila na siya ay Vice President, pero hindi po siya nagpapabaya sa kanyang tungkulin bilang Vice President. Siya nga lang yung Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas, mga kabayan, na nakakagawa ng kahit po iniipit at ginigipit ang kanyang budget. Siya pa lang po, kauna-unahan, na napakaraming proyektong ibinibigay sa taong bayan. Lalong-lalo po yung kanyang mga satellite offices sa Luzon, Visaya, Mindanao. Siya lang po nakagawa niyan. Sa dami na po na naging Vice President sa ating bansa, siya pa lang po ang kauna-unahang nakapagtayo at nakapaglagay sa Luzon, Visaya, Mindanao ng kanyang offices. Inilapit po ang opisina ng Vice President sa mga Pilipino. At napakarami po niyang proyekto. Yung kanyang libreng sakay lang, araw-araw yun ha. Araw-araw. Nakakatulong. Ito po bang mga congressman, ano po ba binigay sa ating mga nakakatulong na proyekto nito? Maliban po sa pinapatay tayo sa baha. Mga kabayan, meron po ba? Kaya katulad po kayo, mga kababayan sa Zambales. Mga kababayan sa Zambales, ano po ba binigay sa inyo na napakaganda na inyong representative na si J. Kong Hoon? Ano po ang binigay sa inyo ni J. Kong Hoon? Mga kababayan ko Zambales. Maganda po ba serbisyo ni J. Kong Hoon sa inyo? Katulad ba ng ang Zambales ba ay katulad na ng Davao City? Mas maganda ba sa Davao City ang Zambales? Mga kababayan ko sa Zambales, ipagtanggol nyo po at ibigay nyo po ang napakagaling yung congressman sa Zambales, si J. Kong Hoon. Napakatino, mga kababayan. Lalabas naman po lahat ng mga baho ng mga tao na yan eh. Pagka ang Vice President na po ang presidente natin, lalabas po lahat ang baho ng mga demonyong politiko sa ating bansa. Hindi po nila maliligtasan yan. Lalong-lalo na po pagka pinabuksan na po ng Vice President. Pagka po ang Vice President po naging presidente, pinabuksan na po ang mga libro ng mga hayop na yan, maglalabasan na po kung gaano karami ang mga ninakaw niyan, yung mga tao na yan. Hindi po ba mga kabayan? Kaya ingat-ingat po tayo mga kabayan, doble ingat po tayo at panalangin po namin, nananalangin po si Kamanong din po na kaligtasan po natin lahat sa napakalakas po na bagyo na dumaan po sa atin at hanggang ngayon po ay binabagyo po tayo mga kabayan. Dasal-dasal lang po mga kabayan, dasal-dasal lang po tayo. Ang tanging makapagliligtas po sa atin ay ang kapangyarihan po ng Panginoon. Ingat-ingat po tayo at magdasal mga kabayan. Thank you po sa mga naagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers natin. At sa mga nagbibigay po ng tulong at nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po tayo. At dasal-dasal po. Maraming salamat po.
Babay po muna mga kababayan. Ingat-ingat po tayo at magdasal. Paalam.